Ang istorya ni Hanuman, ikalawang bahagi, ang pag-angat ng buntot ni Hanuman. Si Bhima ay nakatagpo kay Hanuman habang sila ay nasa gubat at ang paghahawak ni Hanuman sa kanyang buntot ay simbolo ng kanyang lakas. Nang maglakad-lakad ang mga Pandava sa gubat, nadala ng simoy ng hangin ang magandang bulaklak na Taugandika at nahulog ito sa harapan ni Draupadi. Napansin ni Draupadi ang kagandahan ng bulaklak at ang amoy nito. Kaya't humiling siya kay Bhima na hanapin pa ang mga bulaklak na iyon. Sinunod ni Bhima ang kanyang hiling at naglakbay siya sa mga gubat at bundok. Ipinakita ang kanyang lakas at tibay. Pero sa kanyang daan, nakatagpo siya ng isang malaking matandang unggoy na nakahiga sa isang bato, at ang mahaba nitong buntot ay nakaharang sa kanyang daraanan. Ang unggoy ay hindi bumangon, na parang kagigising lang, at tinanong si Bhima kung sino siya at bakit siya nagdudulot ng kaguluhan sa tahimik na kapaligiran ng gubat. Ipinagmalaki ni Bhima ang kanyang sarili at sinabi na siya ay ang kapatid ni Hanuman. Muli, humiling si Hanuman na lumipat ang unggoy, ngunit sumagot ang unggoy na masyadong mahina at siya at walang lakas upang ilipat ang kanyang buntot. Hiniling niya kay Bhima na itulak na lamang ang kanyang buntot at magpatuloy na. Si Bhima, ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na may lakas ng 10,000 elepante, ay pinagsibihan ng isang matandang unggoy na ilipat ang kanyang buntot. Siya ay nagalit sa pagkakataong iyon. Sinubukan niyang itulak ang buntot ng unggoy gamit ang kanyang pamalo, ngunit hindi ito magalaw kahit na 1 pulgada. Labis siyang nagulat sa lakas ng unggoy. Sinubukan ni Bhima na ilipat ang buntot ng paulit-ulit. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito magawa. Ang galit at pagkabigo niya ay patuloy na tumataas. Ngunit kahit gaano siya kalakas, tila walang epekto ang kanyang mga pagsisikap sa buntot ng unggoy. Napagod na si Bhima at napagtanto niyang hindi ito basta-basta unggoy. Sa pag-aakala niyang siya ay nakaharap sa isang espesyal na nilalang, hiniling niya na ipakita ng unggoy ang kanyang tunay na pagkatao. Nang nagkagayon, inihayag ni Lord Hanuman ang kanyang tunay na anyo. Si Bhima ay sobrang tuwang-tuwa nang makita ang kanyang kapatid na si Hanuman. Nagyakapan silang dalawa na puno ng kaligayahan. Sinabi ni Lord Hanuman kay Bhima na huwag maging mayabang sa kanyang lakas at kapangyarihan. At ito ay isang aral para sa kanya na manatiling mapagkumbaba. Nagbigay din si Hanuman ng payo tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng iba-ibang kategorya sa lipunan, tulad ng intelektual, mga mangangalakal, mga mandirigma, at mga manggagawa. Ipinakita niya na ang bawat isa ay may mahalagang papel sa komunidad. Hiniling ni Bhima kay Hanuman na ipakita ang kanyang napakalaking anyo na siyang ginamit niya sa pagtawid sa karagatan sa paghahanap kay Sita.
Ipinakita ni Hanuman ang kanyang kahanga-hangang ningning at higanting anyo kay Bhima. Labis na humanga si Bhima sa nakakamanghang anyo ni Hanuman at patuloy siyang nagbigay ng galang sa kanya. Ibinuhos ni Hanuman ang kanyang biyaya at pagpapala kay Bhima at nangako na sa panahon ng digmaan ng Kuruksetra, siya ay magiging panig ng mga Pandava bilang inspirasyon, lakas at kapangyarihan. Sinabi rin ni Hanuman kay Bhima na ang kanyang malakas na sigaw ay magsasama sa nakakatakot na sigaw ni Bhima sa laban at tiyak na magbibigay ng takot sa mga Kauraba. Sinabi rin ni Hanuman kay Bhima na siya ay magiging dekorasyon sa watawat ng kanilang hukbo na magiging simbolo ng lakas at tagumpay. Ang presensya ni Hanuman sa watawat ay magiging paalala sa kanyang suporta at proteksyon para sa mga Pandava sa panahon ng digmaan. Sinabi rin na panatilihin ang pag-ugali ng mapagkumbabang lingkod ng Diyos at obserbahan kung paano umuunlad ang iyong mga gawain. Kapag tumaas na ang ating kayabangan, ay nawawala ang pagkakasundo-sundo. At pagkatapos, ang ating mga gawain ay nawawalan ng liwanag. Haribol!